Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Hindi po napigilan ni Atty. Topacio na muling banatan itong mga makakapal na mukha na si Risa Hontiveros at itong si Leila de Lima dahil gagawa po sila ng kababalaghan para lang matakot nila ang taga Supreme Court. Gaya nitong si Risa Hontiveros naman ay gusto niyang harangin ang lahat daw po na mga motions at mga aksyon na gagawin po ng mga senador para tuluyan ng mabasura itong impeachment trial ni Vice President Sara. Tandaan natin mga kababayan, sinabi ni Jinggoy na 19 to 20 po ng mga senador ang sinasabing susundin nila yung decision ng Supreme Court. Kaya itong si Risa Hontiveros haharangin daw. Itong si de Lima naman, gagawa daw po ng hakbang na pagsisisihan ng mga justices ng Supreme Court. Ito po ay ipapa-impeach sila lahat. Anyway, wag natin patagalin yan mga kababayan natin. Unahin muna natin itong banat po ni Atty. Topacio dito sa mga gustong-gusto po na matuloy ang impeachment ni Vice President Sara. Okay, Atty. Topacio, pasok. Ito, mas malaki pa sa Empire State Building. Ay, ang tindi ng ego mo, girl. Kaya ko kita mo nagpapalabas sila ng resolusyon na may 4 na lagda na. Si Hontiveros, siyempre, sino pa ba? Okay. Si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, mga typical na dilawan talaga na walang mga matching po, mga kababayan po natin, hindi nila matanggap na talagang wala na sila, tapos na talaga yung yung karera nila, at hindi na po sila makabalik itong mga pink dilaw sa Malacanang. So, hindi nga natin alam kung bakit nanalo pa itong mga pink dilaw na ito, So, ngayon, sila lang po yung mga pumirma ng resolution. Pero tandaan nyo po mga kabayan ang sinasabi ni Risa Hontiveros na resolution, draft pa lang pala yun. Hindi pa pala na i-file. Pero nagkasundo na itong 4 na mga gunggong, siyempre kasama Soto, si Hontiveros, si Bam at saka si Kiko, na sila ay pumirma sa draft resolution para i-push ang impeachment trial at itutuloy daw po, sabi nitong draft resolution ni Risa Hontiveros, at posible ngayong Lunes ipa-file nila yan. Galang sa batas. Yan ang mindset ng mga dilawan Sila ang batas. Walang batas, hindi opinion nila. Ito pa ang nakakatawa. Ayan, banatan mo, Atty. Topacio. Tama, walang batas kundi opinion nila. Sa sinasabi ni Hontiveros, sabi niya, iba-block daw niya ang lahat ng premature moves to dismiss the trial of Vice President Duterte. Iba-block niya, siya naman isa. Galing. Ang gagawin niya siguro, haharangin niya yung pintuan. Bago maglulupasay siya. Lukulukot talaga to si Topacio, Harangin yung pintuan tapos maglulupasay. Doon sa floor ng Senate, iba-block niya. Siya mag-isa. Iba-block niya yung kagustuhan ng karamihan ng mga senador at iba-block niya ang kagustuhan ng Supreme Court. Ang tindi ng ego mo, girl. Ikaw mag-isa. You will personally block. I cannot wrap my head. Ito si Atty. Topacio, may pinaguhugutan ito. Kasi kinasuhan din pala ito ni Risa Hontiveros. Ang gusto ko nga na magkaharap sila So, mukhang wala pang galawan, At abangan natin mga kababayan, Baka sa bukas ay simula na po ni Senator Robin Padilla yung paggawa ng proseso dito po sa investigation ng mga witnesses. Yung fake witnesses, tanim witnesses nako Risa Hontiveros. At kasama yan si Atty. Topacio sa kanyang kinasuhan at mga vloggers. So sana ipatawag din yung mga vloggers at si Atty. Topacio at ipaharap dito kay Risa Hontiveros. Around the presumptuousness, the pride, the hubris of these people na sila ang dapat masunod kaysa sa majority, kaysa sa sinasabi ng Supreme Court. At anong basihan nila? Retiradong mga maestrado ng Supreme Court. Talaga naman, wag mo nang ibilit. Ang tawag dyan ng mga bata, muntanga. 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 Muntanga kayo. Anyway, ito, correction. Speaking of katarantaduhan. Grabe, una-una talaga. So, mga muntanga daw kayo, sabi ni Atty. Topacio. Ito, puntahan natin si de Lima, mga kabayan po natin. Nagigil din. Can you truly be impartial given the fact of the past that you've had with the Dutertes if you are one of the prosecutors? Okay. As a prosecutor, there's nothing wrong if you are biased.
because you're a prosecutor. Your job. So kapag sila po ang nagsasalita, hindi yun bias. Pero kapag mga senador, o bias agad. Pero ang sinasabi nila, so they are co-equal branch of government. Pero sila lang yung pwede magiging impartial. Pag Senado, bawal. Is to prove the case, to prove the charges against the respondent or against the impeached official here, the vice president. So my attitude would be, irrespective of who is the respondent. Nako, dilema ka. Alam namin kung bakit galit na galit ka na mabalik itong si Vice President Sara sa palasyo. Dahil kung babalik si Vice President Sara o babalik ang presidente, no, ay Duterte pa rin sa palasyo, eh si Dilima ay balik kulungan na naman. Diba? Whether she or he is a Duterte or not, for as long as you are given the task or the job of a prosecutor, then you just have to really. Ito mo talaga makita, mga kabayan po natin, na hindi lahat na nag-i-English ay mga bobo. Yung iba matalino pero sobrang kapal naman ang pagmumukha. Do it seriously. And that means really studying the case. Ito, yung mga naglalakad, oh. Mukhang mga anghel, pero yung nasa loob ng kanilang katawan, demonyo. Lalo na itong si Atras Abante. Very well, preparing for it hard, and also try your best in presenting the evidence, and that so that the senator judges would be convinced of the merits of the charges. But what would be the top 3 questions the prosecutor? Alam mo kung matutuloy ang impeachment trial, tapos magdesisyon ang mga senador, no, na not guilty after ng hearing, sabihin nila bias ang mga senador, sabihin nila natuta ng mga Duterte ang mga senador. Oh, di ba si Senator Marcolita, nilinaw niya na hindi siya miyembro ng Duterte Black dahil adopted lang naman siya ng PDP at siya ay patas. Oh, yun ang sinasabi niya. Prosecutors would like to ask the Vice President, given the evidence. Well, it actually depends again on which article Pick you one are addressing. Ma'am, pick one article, and what would be Tawang-tawa, eh, no? Mukhang nakakain na naman to si Dilima ng sabab, ha? the top 3 questions you would Well, ask? to me, What is the most critical article? the most critical and the most significant are the first 3 articles. So, first 3 daw. Oh, ay, kasuhan niyo si Bibi Sara. Bakit sa impeachment yung tataan? Article number 1 is about that assassination. Yun pala yung sinasabi niya na dapat daw ma-impeach si Bibi Sara dahil sa sinasabing pagbabanta nung sinabi ni Bibi Sara na kung anong mangyari sa kanya, ganon din ang ipagagawa niya at may hinire daw po siya na ala John Wick. Pero yan po ay ano lang, paghahanda lang kung sakaling may mangyari sa kanya. So which is, hindi po yon assassination. So ngayon, mukhang kinasuhan siya ng NBI dyan at ongoing pa yung kaso na yan. Anyway, mga kababayan po natin, dahil itong si Dilimaw talaga, no, dahil sobrang gigil sa mga Duterte at sinasabing hindi tama yung naging decision ng Supreme Court. Ito, no, papangaralan ni Atty. Torion itong si Montangang Dilima. Pas din ho yung Korte Suprema ng due process requirements para sa impeachment proceedings. Ngayon ho, may mga nagsasabi ho na medyo stretch daw ho at medyo parang naging micromanager ang Korte Suprema. Ano ho ang reaction nyo ho dito? Well, that is the opinion of some quarters, no? May nagsasabi nga na ano daw, Duterte Court daw ito. Pero this is the same Supreme Court, which denied the TRO of the petition that I filed to prevent the, delivery of PRRD to the Hague, Netherlands. Di ba? So, sigaw doon natuta ng mga Duterte ng Supreme Court. Yung TRO nga nang ipadala si President Duterte sa The Hague, di ba? Hindi nila nilabas. So ngayon, ang pakiusap ng mga taga-House of Representatives, bago magdesisyon sa impeachment, no, ay antayin daw muna na maglabas ang desisyon ng Supreme Court sa MR, no, na i-final ng iba't ibang grupo, syempre, pati po yung House of Representatives
at ang kanilang abogado is yung bagong Solgen, no? Pero bakit nung pinadala ba si President Duterte sa dahig, sinabi ba nila na, oy, wag nyo na ipadala, antayin muna natin yung decision ng Supreme Court sa i-final nilang motion? May ganun ba? Wala rin, mga kababayan po natin. At ang matindi, hanggang ngayon, maglilimang buwan na, wala pang desisyon ng Supreme Court dyan. Sa GAA, sa PhilHealth, sa Maharlika Investment Fund. So, kailangan ba antayin muna yung desisyon ng Supreme Court? Eh, bakit kay President Duterte hindi nila sinabing antay muna? Ngayon, dyan sa magiging proseso ng impeachment trial, sabihin nila, antay muna. Huwag nyo na antayin, mga senador. Simulan nyo na agad. At ibasura ang impeachment. Tingnan natin kung anong gagawin nitong si Dilimaw. Diba? If you remember, I rushed the filing of the petition for certiorari and prohibition to halt the kidnapping of PRRD. Pero na-deny yung TRO ko, and para sa bayan yun, at saka klaro yung grounds ko doon kasi maski Article 59 hindi na follow, he was not brought to the nearest competent judicial authority. Grabe yung ground ko, but the Supreme Court denied it. This is the same court. This is likewise the same Supreme Court which has yet to act on the petition for mandamus for the implementation of Section 31 of RA 9369. Ano yun? Yung manual counting dapat doon sa precinct level. Yung isa pa yan, yung election. Hindi rin inaksyonan. Kaya nagka-let's-let's yung resulta natin. Ang daming nag-protesta. We filed that complaint ahead of the elections, requested for a TRO kasi klaro naman sa batas na kailangan sa precinct level manual counting para maiwasan yung malwares, maiwasan yung mga what you call this hacking. Pero the Supreme Court has yet to act on it. Maybe the Supreme Court has yet to study on it. Hindi kayo nakarinig. Diba? Tapos sigaw-sigaw sila na tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Ng masamang comment galing kay Attorney Dean Torion. Because why? Because I have been trained to respect the highest court of the land, and this is the only highest court that we have in our country, and we should learn from whatever political sides we are, we should learn to respect it. Ito naman ho sinabi so, mo ang problema dito kay De Lima din, hindi niya re-respetuhin, ipapa-impeach pa. Pero si Attorney Torion, di ba? Kahit ilang bisis na hindi inaksyonan ng Supreme Court ang decision, hindi nila sinabing tuta ni Bongbong ang Supreme Court, kundi sinasabing posibleng nasuhulan na yung ibang justices. Pero hindi sinasabi na lahat, at hindi sinasabing na sila ay mali ang kanilang decision at hindi dapat susundin. Diba? Pero ngayon sa decision ng impeachment, kailangan si Risa, si De Lima, yung mga kaaliado nilang Pink Dilaw, ang masusunod at nasasabing sila daw ang tama pagdating po sa impeachment ni Bibi Sara. House of Representatives na ang pag-initiate sa impeachment ng isang opisyal ay kanilang tungkulin at ang judicial interference o panghihimasok ng Korte Suprema ay maaaring pahinain ang prinsipyo ng checks and balances. Ano ho yung masabi niyo sa reaksyon na ito ng House of Representatives? Well, I respect their opinion, but I think they are the ones who crafted their own rules of procedure. They should revisit their own rules of procedure. And even their own rules of procedure provide that the respondent should be given the chance to explain. And as a matter of fact, even yung maski may 1/3 vote ka, kailangan pa nga sana yan magpunta doon sa kanilang Committee on Justice. Pero doon, well, let's not discuss about it. But the fact remains is that under Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution, we all know, we are all readers of the Constitution, the Supreme Court is granted the judicial power not only to settle actual disputes, plus a very important power. And that is the expanded concept of certiorari, which is the power to correct, to check on the other branches of the government whether or not there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So this expanded concept of certiorari has granted the Supreme Court to really see to it whether or not the allocated powers upon the House of Representatives in filing the impeachment complaint is within the parameters set by the Constitution. The Supreme Court is granted that power, and
Such has been the ruling in what you call this Corona case. Such has been the ruling in Francisco versus House of Representatives. Such has been the ruling in Gutierrez versus House of Representatives. So, alam na natin yan na may power talaga ang Supreme Court na yan. At saka mga lawyers na nagsasabi niyan, alam na nandyan yan sa mga Supreme Court. 2003 pa yung desisyon na isa na dyan. Oo. So, kumbaga, alam nila yan. And I know. So, tama po mga kababayan po natin. Alam nila yan, pero nagmamaang-maanganan sila. Alam din ni De Lima, no? At alam lahat, pati congressman at senador, no? Pero syempre, hindi pabor sa kanila. Kaya mali talaga. Dahil hindi po pabor sa kanila yung decision ng Supreme Court. Ngayon, gusto pa nilang tanggalin ang Supreme Court. Nakakatawa talaga itong otak ni De Lima, mga kababayan po natin. Sadyang malakas lang yung backer ni De Lima. Kaya kahit anong banat niya, no? Wala siyang pakialam. Pero antayin natin yung kasuhan din si De Lima ng indirect contempt, no? Para malaman niya kung sino sa kanila ang tama, ang Supreme Court ba o siya. Diba? Dapat sundin nila kasi sila rin yung gumagawa ng batas. At yun nga, nasa roles nila daw, sabi ni Atty. Torrio na napakatalino, no? Tinuruan, pinangaralan po itong si De Lima. Kasi ang alam ni De Lima is puro kasinungalingan, no? Pagdating sa mga article of impeachment ni BP Sara. So ano po inyong komento, opinion patungkol sa isyong ito? Bukas po ang ating comment section. And of course, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, medyo masakit na lang muna natin, no? Namamaos tayo. Pag-subscribe naman po ang ating munting channel na ito. Maraming salamat at bawat like nyo po, malaking tulong yan sa ating channel na mas marami pa tayong mapag-usapan, marami pa tayong bibigyan ng komento at reaction. At isi-share ko rin sa inyo, no, yung aking mga nakukuha na mga update. Thank you and God bless po, mga kababayan.